pati sa mga industry Lord. Dahil kita-kita yung tao kami. Salamat po usap sa inyong salamat sa inyong mga panalangin at nag-adlaw Lord. Salamat Lord sa ngalan ni Jesus na pinagbuwasan. Amen. Chapter 5 to, no? First Thessalonians chapter 5. Verse 16. Up to 22. 23. Ang nasabtan ang mga tulong, kung inaanglan yun na kailan nga mga put nga mga panalangin ba o mga pagsulay, ang yun nga magpasalamatin ka sa mga problema, ang yun nga magpasalamatin ka sa inyo. Kaya nga mag-process ang ginuhod sa mga one, isan pa man sa mga problema, nga musalig lang ita kanunay sa iya. Salig kang anto magalaw. Kanang nga kanang mga pagsulay na manginay dahilan nga anong maabot na sa imo ang kuwan ang mga problema na rason nila nang lang yun nga tawag ko sa iya masalit ka dari kita sa mga kuan ng sani. Grabe. Sa likway yun nato ang mga dautan ng mga buhat nato sa una. Hinanglan yun nga waton yun nato maayo. Kung isa man ang mga binuhatan nato sa una, sampul ng mga panghidabot, anak, sa bana, istorya ng mga sakit, mga pagdawat sa mga kauban, walaon din nato na, hinanglan yun nga ato ang isa likway nga buhat. Sa pastor eh. Ni kuan man to ang imuhang verse 1 Thessalonians chapter 5, no? Sugod sa 16. Naidaghan kayong point ana nga ibabotit mo ni tudlo sa tuwa karon. Una diha ang pagmalipayon kanunay, di ba? Nga bisan pag unsa nga mga pagsulay problema, ayaw na natagda kay gidaog na ni Jesus. Namatay na si Jesus, anong problema ha? Unya imo paging dugangan, di ba? Sa number 1 punto ana is pag malipayon to, rejoice always. Buti pasabot ayaw yung kutluan ang mga problemang ginagmay kay mo na yung maghahatag ni mong sakit balatian, di ba? E bisan lagi og ako naman nag-share nga mangutana ang doktor nga ngano mang nagkaroon magkaani nga sakit pareha ng kidney, no, kidney failure.
Ang hinungdan ana nagdumot ka, nasuko ka sa tao. Nga niabot sa imo ang punto nga naa kay gibati nga inaana nga sakit. Kay naaday kay gidumtan nga tao, i-kick out pa ka sa imong trabaho. No? Busa kung unsa ang problema, lagi purpose ang Ginoo, always naay purpose si Lord. Proverbs 16 verse 4. Ang tanan gihimo sa Ginoo dunay katuyuan. Kung na-kick out ka sa imong gitrabahoan, naay gi-prepare ang Ginoo sa imo. Be positive. Lagi ibalin gid ko ni Lord ani. Ganong gikuha mo ko diri, di ba? Kay bisag aha ka mangita, walay tao nga wala mo uswag, bisan ganig wala ka ila, wala nang alagad sa Ginoo, iya gay nang ipauswag. Walang sila kabalo nga nagpauswag sa ila si Lord. Di ba? Wa sila kabalo kay wa man sila kailas Ginoo. Pero walay tao nga dili pa uswagon sa Ginoo sukad pa sa panahon ni Abraham. Sukad pa sa panahon ni ang sinugdan ana nga pamanalangin si Abel ug si Cain, no? Kay si Abel naghalad og maayong halad, mao to ang nagsugod ang panalangin sa tanan nga mga produce sa kalibutan. Nga wala gay anyway ang tao mo trabaho trabaho, di ba? Kay may man nga tungod kay natunglo ang yuta, dili ang tao ang natunglo. Natunglo ang yuta, kinahanglan mo mo trabaho. Nawa naman ning kamo ta. Pero sa imo pagtrabaho na daan, nagsugod na diha ang imong panalangin nga muuswag ka busa pag malipayon kanunay. Di ba? So kung naay nasuko nimo, pasiguli, mga pasaylo, sorry kay ba, suko ka sa kuha. Ako mo nasuko sa imo pero murag nakabalo man ko nga nasuko ka. Ako pasaylo ako, di ba? Simple naman gaya na litukon pero kanang kinasingkasing pod, no? Ikaduha, pray always. Pag-ampo kanunay, di ba? Muna ikaduha nga command na to. Mo bitaw na nga buntag uto hapon mag-chat gyud ko nga pray kita. Kay pray always man. Dili always nga kanang ulay hunong sige gyapon ampo. Di ba mo? Ang buti pasabot ana, pray ka, post trabaho, pray na sad, di ba? Pasalamate ang unsang naani mo. Bisag unsay imong nadawatan, iyon pa diha maayo og daotan, no? Sa verse 18, no? Kay kana mauna ang kabubuton sa Ginoo. Dili na kabubuton sa tao. Kung na-failure ka sa imuhang farm karon o sa imong trabaho na kay feel na ay panahon pod nga iangat po ka ni Lord, di ba? Dili kay piraminti lang ka, grabe na sad kaayo, murag wala ka kitag tao inana. Piraminti gud ang blessing sa Ginoo, panalangin sa Ginoo para sa tuwa. Sa be positive gid ta nga wala gyud kanang mawala tang kalibutan nga mosamot tag kalisod, di ba? Gani kanang magsakit ka o kaha magdaot ang imong anak, pareha sa imong ingon na nagluya imong anak, ikaw nagluya ka, kinahanglan positive ta nga naatay temporary nagi-prepare nga kalipay sa Ginoo, di ba? Panay hope, gitawag og kanang hope sa Romans 12:12, di ba? Na ay gitawag diha nga paglipay kamo diha sa paglaom, no? Ang kuman ana is maglipay diha sa paglaom. Duha ka layer ang paglaom, no? Ang hope na ay hope nga temporary. Pareha nang nagsakit ka, giayo ka, temporary ra na siya nga paglaom sa kalipay nga gihatag sa Ginoo sa imo, kay wala ba forever sa kalibutan, di ba? Sa ato pa, temporary na siya. Ang mas damo, ang labaw pa ana, naagi hope nga katunag yung kalipay nga walay katapusan, triumph. Katubang, di ba? Kadaugan na yun. Kaluwasan. Kay bisan pa, o kuhaon ta, kuhaon ning atong lawas, mamatay man ta kung magsakit ta, magpasalamat ka gihapon sa Ginoo, nga naman,
nagmadaugon naman ka, daog na ka. Dili kay kung mamatay ta, ganad na daog na nato, nakadaog na ta pareha sa gihimo ni Jesus Christ. Wala gid siya mo balibad nga mo patay siya, kabalo siya nga patyon siya. Wala siya mo daog kay kung niingon siya nga adik ko, di ko dawat ani kay sakit kayo. Pildit ang tanan. Di ba? Kumana namatay si Jesus Christ, nagmadaugon na tang tanan. Ang atuan na lang, dili lang kita magdaot. Positive lang kita sa atong pagtuo. Kay ngay temporary nga giayo ka sa Ginoo, naagyoy ka ng paglaom nga sa kanunay wala nay katapusan. Pag-abot tingid sa adlaw, di ba? Na gani kita damurta nga magdasig sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay si kinsa lang nga pastor sa negro bitaw nagprophesy na siya nga karon kunong September mao na ang rapture, mag-rapture na daw karong September 2025. Niya mura gipitsahan pag og 24 man siguro to. Gipitsahan niya. Ang Biblia puno na sa panalangin, puno na sa informasyon. Dili man ta angay mo to ana nga kung dili man ta mo tuo kang Joshua sa iyang pagpropesy nga maabot man kay wala man tino ang sa Bible. Pero kun gina siya kanang gitawag unang pihog yun nga maabot, sure yun nga maabot, di ba? So kung mawala atong paglaom, mawala ang atong pagtuo, wad na to, di na ta magsige na tagkaguol, basin unya og mabilin hinuntas rapture, di ba? Di ka nang kalipay gikan Dios Ginoo, kanang joy bitaw nga iya sa Ginoo nga walay makakuha sa tuwa na, walay bisan kinsang makailog, kundili ang Ginoo ra gyud ang makahatag ana, di ba? So muna nga pray always, rejoice always, unya maayo og daotan, magpasalamat kita sa Ginoo, di ba? Naghilantan ka, Lord, salamat gid kay Lord. Nagpasabot nga naa pa kay kinabuhi, di ba? Buhi pagiday ko kay nako nung gibati, pero naglaom pagig ko, Lord, nga imo kong ayohon. Pinaagi sa mga herbal gani ang mga tambal na aras palibot gipangbutang na aras, di ba? Kay kung magpatambal ka sa kanang giingon sa doktor, murag dili gyud na may kuan sa Ginoo pamaagi. Kay bisan sa una wala man ang mga doktor, di ba? Wala, pero mga kahoy ra mga tanong ilang ginapang tambal, no? Kita kinahanglan po ta nga magmaalamon sa atong pagkinabuhi, kinahanglan nga nagtrabaho ta, vitamins po ta, kay para dili ta kay mabot ng panahon nga muluya ta bitaw tungod sa init sa abog, nag-usab-usab ang klima, muna nga lagi tay vitamins, no? Sa ako lagi food supplement man akong ginagamit, banaba ra man ko pirmi, ug dili banaba sambong, inom lang para mamaayo itong kondisyon sa lawas, kay protection man na. Mintas di pa kasulod ang sakit, imo nang harangan daan, di ba? So mura na ang kuan kanindot. Rejoice always, pray without ceasing, muna ang ginatudlo sa tuwaron, o be thankful in all circumstances, no? Kay mao na ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton kanunay, no? Hallelujah. Praise the Lord. Indot kayo ang mensahe niya. Ato ta sa i-close sa imong prayer kay akong itiwas.